Chapter 6, Episode 13. This is my life. Ang baby kong kapatid, dahil ilang beses na siyang inoperahan, sa tingin ko hindi na siya magagamot. Puso na lang yung pinakikinggan namin. Kung pumipitik pa, at ang pulso niya, hindi na siya gumagalaw. Kaya sabi ko sa sarili na, at nagdasal ako na, Diyos ko, bigyan mo naman kami ng sign kung magagamot pa ba o mabubuhay pa siya. Kasi hirap na siya, wag mo po siyang pahihirapan. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po siya. At kung pahihirapan mo lang siya, Lord ko, patawarin mo ako, kunin mo na lang siya. Alam ko masakit para sa amin kung mawala siya. Pero kung pahihirapan mo lang siya, mahihirapan din kami. Awang-awa na ako sa kapatid ko. Nahihirapan na rin po kami. Wala kaming pambili ng gamot at pangbayad sa ospital. Di na namin alam kung ano pa ang gagawin sa panahong yon. Ako pag uuwi ako sa amin, ang layo ng lalakarin ko para lang makatipid sa pamasahe mula sa ospital patungo doon sa jeep station. Nilalakad ko mula General Hospital na tinatawag na nila ngayon na SPMC. Nilalakad ko yan hanggang Bangkiruhan para makauwi ako sa bahay. Ganyan kalayo nilalakad ko. Pagdating ko sa bahay, maghahanap na naman ng pagkain para makapagdala ako kay mama at makakain naman siya ng insaktong pagkain. Sa tagal namin sa ospital, parang dalawang bahay na rin uuwian namin. Dahil pabalik-balik kami sa ospital, nandoon ang kapatid ko. Hanggang isang araw bumigay na ang kapatid ko. Yung mahina niyang hinga wala na. At ang pulso niya wala na rin. Yung mga doktor, alam ko na alam na nila. Pinapaasa pa rin kami. Pero alam ko dahil sa kakulangan ng gamot para sa kapatid ko, ay hindi na siya mabubuhay. At sa tingin ko pinag-aaralan siya ng mga doktor at nurse. At yan ang hinding-hindi ko makalimutan kung anong hirap na aming pinagdaanan. Mahirap na nga kami pinahirapan pa. Maraming salamat ang inyong Ate Melby.